Hello guys! So bibigay lang tayo ng sentiments at saka comment dun sa viral video na umiikot sa lahat ng social media platforms tungkol dun sa golden retriever na pinatay at binalakainin ng kanilang kapitbahay at isang barangay tanod sa Camarines Sur. Justice for Kilua. Ito yung sigaw ngayon ng mga kapwa natin animal advocates na nakapanood ng kalunos-lunos na nangyari sa golden retriever na ito. Talaga nga nakakadurog ng puso. Ilan sa mga nagbigay ng reaksyon at mga komento dito sa video na to is yung mga celebrity stars natin na isa rin at kapanalig natin sa pagiging animal advocate. Ilan dito ay sila Sir John Arcilla, si Miss Sarah Geronimo, si Ma'am Elizabeth Oropesa. Kaya nga nasabi ni Miss Sarah Geronimo, ang mga asong ito ay nakakaramdam din ng sakit at takot. Deserve din nilang bigyan ng respect at ng protection. Dahil ang mga katulad nito mga hayop is meron ding damdamin. Ang sabi nga ng pumatay kay Kilua is self-defense yung nangyari. So isa-isahin natin guys. Sa tingin nyo kung self-defense yun, yung nakita nating video kung saan yung CCTV camera nila na kung saan inahabol niya yung aso. Si Kilua is takot na takot at tumatakbo. So, papaanong naging self-defense? Pangalawa, sinabi na may mga kinagat daw yung golden retriever. Kung sakali man na may kinagat nga yung golden retriever, tama ba? Tama ba guys? Na enough reason yun para maging kapalit ng buhay ni Kilua. Sa tingin nyo ba guys, deserve na magkaroon ng justice yung pagkamatay ni Kilua? Ilan nga sa mga NGO natin, organization or yung mga foundation na nag-file na ng kaso ukol nga dito sa usapin na to. Na sa tingin ko naman na hopefully sana ay magkaroon nga ng hustisya itong golden retriever. Sa totoo lang, sobrang nakakabahala kasi hindi lang yung istorya ni Kilua yung nakikita natin sa social media. Marami, katulad na lang ng yung security guard sa Quezon City kung saan isang puppy yung kanyang itinapon sa footbridge na ngayon po ay lumabas na ang warrant of arrest. Na sa ngayon ay gumugulong na ang hustisya para po dun sa puppy na yon. Meron din naman na sa isang found na may nakita tayo dun sa social media na sa may bandang Cavite kung saan yung isang pusa sa sobrang gutom ng mga pusa na to is kinain na nila yung kanilang kapwa pusa na namatay din sa sobrang gutom. Sa tingin nyo guys, makatarungan ba yung mga ginagawa ng mga tao na to? Bakit nga kaya marami pa rin yung gumagawa ng mga tao ng pananakit at pang-aabuso sa mga hayop? Despite na meron tayong batas at protection sa mga hayop na to. Isa-isahin natin guys yung rason. Una, marami sa mga tao ang hindi aware na meron po tayong batas para sa mga hayop. Ito po yung Animal Welfare Act 8485 as amended RA 10631. Kung saan guys, hindi lang yung pagmamaltrato, yung pagpatay ang sakop ng batas na to. Kasama din dito yung pag-aabandona o yung pag-iwan ng mga pusa, ng mga aso sa kalye at pinapabayaan lang. Kasama din dito yung hinahayaan nating magutom hanggang sa mag-starve, hanggang sa mamatay yung mga hayop. Kasama din dito yung pagkatay at pagbebenta at lalong-lalo na yung pagkain sa mga aso. Sakop ng batas din na to na Animal Welfare Act. Pangalawa, sa tingin ko guys is walang proper implementation yung batas na to. Kasi marami pa rin kahit dito sa lugar namin, marami pa rin lumalabag sa Animal Welfare Act. Marami yung nag-iiwan ng mga kuting na sobrang nakakaawa. May mga tao pa rin na nananakit, minsan sinisipa, minsan hinahagis, o kung ano-ano pa. At sa tingin ko, pangatlo is sobrang baba ng penalties na ibinibigay para sa mga violators ng batas na ito. Katulad na lang guys, nung naipanalong kaso ng POS, kamakailan lang. Nangyari ito noong July 2020 kung saan isang tourism officer ang nagbaril ng aso gamit ang airgun.
na-convict ang tao ito ng 9 months minimum to 1 year and 6 months lang. At meron lang fine na 5,000. Imagine kung ganun kababa yung penalty na ibinibigay. Marami pa rin talaga na hindi takot sa batas na ito. Kaya patuloy pa rin na nangyayari ang animal cruelty sa ating bansa. Sa ngayon guys, bibigyan ko kayo ng good news. Nitong kamakainan nga lang, nitong March 19, taong 2024, is nagpunta tayo or nagkaroon ng invitation ang mga animal advocates sa Senado para sa isang hearing o sa isang privilege speech ni Senator Grace Poe para sa pag-amyenda ng Animal Welfare Act. May ginawa akong video guys para sa mga kaganapan na nangyari sa Senado. At dito nyo malalaman kung ano ba yung kahalagahan ng Revised Animal Welfare Act na ito at kung ano yung mga nilalaman nito. Hello guys! Ngayong March 19, 2024 ay pupunta tayo sa Senate of the Philippines para sa isang imbitasyon ng ating butihing Senadora Grace Poe. Sa lahat ng animal lovers, supporters, advocates, volunteers at mga foundation o organization na nagsusulong ng karapatan ng mga hayop. Sa pangunguna nga ni Senator Grace Poe, kasama lahat ng sumusuporta sa kanyang adhikain na amyendahin ang Animal Welfare Act, gawing mas matibay at malawak ang batas sa animal cruelty. Kasama ang iba't ibang foundation at organization, kasama rin ang kanilang pet at mga rescued dog ang nakinig sa privilege speech na ito ni Senator Grace Poe. From the ilalim. Hey, I'm Rina. I'm from Biaya Animal Care, and we do rescues. We do kapon. We have a full hospital to take care of what we do. We are very much behind Senator Grace Poe and her political will to do more for our strays and our companion animals. Let's go, Senator! Kami po si Red, tsaka si Doc Pam. And kami po ay from Save Animals of Love and Light or Save All. And kami po ay nandito ngayon para matunghayan yung privilege speech ni Senator Grace Poe, which is for us isang napakalaking bagay, especially for animal welfare. Matagal na natin kailangan na mas mapatibay pa yung ating animal welfare act. Mabuti naman at ngayon ay matititig na sila. Big step talaga to. Lalo na ngayon yung animal welfare act. Kailangan pa ng merong ipin kasi yung animal cruelty talagang nagano. Tsaka education talaga, responsible pet owner. Thanks. Wait! Para saan nga ba ang privilege speech na ito? At ano nga ba ang nais baguhin ni Senator Grace Poe sa Animal Cruelty Law o ang tinatawag na Animal Welfare Act 8485 as amended by 10631? Good afternoon, everyone. Thank you so much for being here. This is probably one of the happiest times I have here in the Senate, seeing all of our pets here today. Senate Bill number 2458. Ano nga ba ito at gaano ito kahalaga sa mga katulad nating animal advocate? Ito lang naman ang isinusulong na batas ng ating senator upang magkaroon ng revision sa batas ng animal cruelty. Suportado ito ng lahat ng mga animal advocates pati ng mga matataas na tao sa ating gobyerno. Katulad na lang ng butihing asawa ni Senator Miguel Zubiri at Senator J.V. Ejercito na dinala pa ang kanyang aso na si Mick upang suportahan ang speech ni Senator Grace Poe. Hey! Ano nga ba ang nilalaman ng Senate Bill number 2458? Isa sa nilalaman nito ay ang pagbibigay ng gobyerno ng funds para sa spay and neuter ng mga animals. Revised Animal Welfare Act. Because in this new bill, we're actually including funding for spaying and neutering. Sa pag-uumpisa nga ng session hearing, ay mas ipinaliwanag ni Senator ang iba pa ang pagbabago na nais niya para sa Revised Animal Welfare Act. Proposed a law, Senate Bill number 2458, to be known as the Revised Animal Welfare Act. The original law, Republic Act number 8485, as amended by RA
631 is considered a landmark in legislation. The founders of PAWS led the lobby for its passage. Today, we seek to strengthen this law. Our bill seeks to improve the capacity of the Department of Agriculture in addressing animal welfare issues through a proper bureau, which will be given sufficient budget and permanent personnel. This will enable them to be more effective in implementing and enforcing policies. This bill shall firmly establish standards geared towards engendering responsible pet ownership as well as ethical behavior and accountability from all those who have control over or provide care to animals. As such, the bill has more stringent penalties for violations of the Act. Furthermore, the bill creates a Barangay Animal Welfare Task Force, which will enable local officers to address the animal welfare issues with dispatch. Perhaps the DILG might consider this as one of the metrics for awarding the seal of good governance to a municipality. Finally, Mr. President, recognizing that the urgency and enormity of the situation call for all hands on deck, Section 11 of the bill provides that the Secretary of the Department of Agriculture shall deputize animal welfare enforcement officers, all volunteers who have undergone the necessary training. Sa privilege speech at session hearing nga na naganap ngayong araw na ito, ay iisa lang ang naging reaksyon ng ating mga ka-advocate. Great news, di ba? Naway maipasa ang batas na ito para magkaroon ng equal rights and protection ang ating mga animals. At nang sa ganun, mabawasan din ang lumalabag sa Animal Welfare Act. Actually, nandito po kami ngayon to support para sana ma-implement na yung ating amendment for Animal Welfare Act. And ito po this time, ang plan po talaga is to have Animal Welfare Bureau, which is sila yung mag-ahandle ng mga policies and implementation para sa ating mga kanya-kanyang cities. Masaya, totoo, kasi nga finally sana mapatupad tsaka mapabatas yung sinusulong namin. Kasi nakipapanood din naman, ang dami ng mga cruelty, yung mga nagtitrending, may gusto man kaming gawin, kung hindi naman sa kataas, wala talaga kaming magawa kung doon lang yung limit namin. So thankfully na nagkaroon ng ganito. So yun yung talagang isinusulong na please support us. Ito po ay simula para natin na magkaisa tayo na maisulong itong batas na sinusulong ng aking anak. Opo, aking anak Grace po. Ngayon, kami natutuwa at siya ay nakita namin in person, nakita namin ang kanyang malasakit, ang kanyang talagang eagerness sa mga kahayupan na yan, na which is an advocacy namin, advocacy natin lahat. Na nabasa ko yung kanyang author bill na nakasaad doon yung diniinan niya. Nagkaroon ng andun sa nasa rules of court niya, parang criminal law na, parang nandun na sa revised penal code. So ibig sabihin, this will be considered as a criminal law. Talagang maganda. Yung parang talagang tinutukan niya dito yung batas na para hindi na mabaliwala ang pananakit, ang pagpatay at pag-abandon ng mga hayop na yan na minamahal natin lahat. O di po ba? O nothing more? Maraming salamat, Senator Grace po.